Mga nananamantala di umano sa kamusmusan ng mga batang walang kamuang-muang na resibuhan. Sa kalit na kalinga at pagmamahal, pagmamaltrato, pang-abuso at pagpapabaya di umano ang kanilang natanggap sa loob ng tahanan at maging sa paaralan. Pebrero nitong taon, lumapit sa resibo ang isang concerned citizen na si Ramel Mutita. Kasama niya si Gretchen, ina ng 11 anyos na bata na si Nathan. Hindi nila mga tunay na pangalan. Sumbong nila, pinagsamantalahan daw si Nathan ng kanyang teacher sa loob mismo ng eskwelahan. Meron pong mga screenshots na talagang meron silang relasyon. Umuwi ang bata ng may sugat sa lips, mga 2 beses. Ilang mga screenshot ng pag-uusap ng guro at ng estudyante ang nagsilbing resibo ni na Gretchen. Yan sa chat po, yung una po, kala ko nakikip-trip lang siya, kaya nakisabay na lang po. Yung fake, nag-I love po siya, gano'n. Yung parang namimiss niya po ako, gano'n. Yung hug ko, gano'n. Hanggang noong December 2023, hindi raw inaasahan ni Nathan ang ikinilos ng kanyang teacher. Yung mag-uusap po ako ng kamay, parang sinara niya po yung pinto. Tinutulak ko po sa inyo kaso mataba po at tsaka malaki. Personal po nating sasamahan ang biktima, kasama po yung kanyang guardian, dito mismo sa Women and Children Protection Center para ho doon sa formal na paghahain ng reklamo. Dito lumabas ang katotohanan tungkol sa pinagdaanan di umano ni Nathan sa kamay ng kanyang guro. After thorough interview, doon nga na-disclose niya na merong nangyari sa kanila 4 times. Pangako naman ng Department of Education. Napaka-fast track na po natin yung investigasyon dahil napaka-serious po o grabe no, yung paratang dapat. At kawawa naman yung bata kung totoo nga. Makalipas ang 5 buwan, mas magaan na ang kalagayan ni Nathan at ang kanyang ina. Atin siya kamustahin. Ang aking balita ay, nako, talaga namang nakarecover na ang bata. Kevin, sumahid po. Sa resibo. Gusto ko kayo? Ako, tagal na panahon, anak. Simula nang inalis daw si Teacher Dindo sa paaralan, mas malaya na raw siyang nakakapag-aral sa eskwelahan nang walang pangamba. Ang balita ko, anak, meron kang mga parangal, mga award. Tungkol saan ba ito? Pwede ba makita ng iyong Tito Emil? Taekwondo. Patingin niya, anak. Talaga naman. Oh. Kwento ni Nathan, samot-saring recognitions ang kanyang natanggap sa pagtatapos ng nakaraang school year. Yung naranasan mong hindi ka aya-aya sa kamay ng dati mong guro, ano ang naging papel nun dito sa paglalaro mo ng taekwondo ngayon? Doon ko lang po binubuhos yung galit ko. Tapos doon ko na po, tapos plus pa po yung inspirasyon ko sa pamilya ko. Aha. Kasi gusto ko po maging proud sila sa akin. Nalaman niyang wala na yung teacher, para naging kampante na siya sa sarili niya. Doon na siya nagkaroon ng liwanag sa mukha niya, doon na nakita yung tuwa niya. Patuloy rin ang kanilang pagdalo sa pagdinig ng kasong sexual abuse laban kay Teacher Dindo. Sakaling mapatunayang nagkasala, 6 na taon hanggang 12 taong pagkakakulong ang parusang pwedeng kaharapin ng akusadong teacher. May trust ako na may nangyayari at mangyayari na katarungan sa anak ko. Kaya yung paglapit ko nga sa resibo ay malaking bagay yun.